22 kilos na karning manok ang niluto namin ngayong araw para gawing tinola at eto nga ay para sa hapunan ng mga nagsi-evacuate dito sa aming barangay dahil sa grabing ulan at baha. Higit 1 linggo na rin na malakas ang ulan dito sa amin at kahapon nga ay ang lakas ng buhos at talagang walang tigil maghapon. At sa mga bukid naman na merong mababang lugar, yung dating palayan ngayon ay parang palaisdaan na. Maging yung mga daan nga rin dito sa amin ay talagang binaha rin at halos yung iba nga ay hindi na makatawid dahil sa taas ng tubig. Maswerte na nga kami kasi hindi kami nakakaranas ng ganitong klase ng pagbaha kasi nakatira kami sa paanan ng bundok. At dahil sa malakas na buhos ng ulan na halos maghapon, kaya mabilis na tumaas ang tubig at dahil dyan ay marami nagsilikas. Tapos kinabukasan din pala niya, naisipan nga namin na magluto para sa hapunan ng mga nagsi-evacuate. Biglaan lang din pala tong pagluto namin at dito na nga lang din namin tululutuin sa barangay hall. Kasi kung sa bahay, wala kaming panggatong kasi nga basang-basa ang mga kahoy. Mamimitas pa nga sana kami ng papaya sa taas ng bundok kaya lang baka matagalan kami. Kaya ang mga papaya na to ay binili na lang namin sa labas. Natapos kaming mamili sa palengke ng mga bandang 12:00 at pagkatapos ng mga bandang 1:00 naman na ay pumunta na nga kami dito sa barangay hall para makapagsimula ng pagluto. Mabuti na nga lang din at sinamahan ako ng dalawa kong kapatid at saka ng ninong ng kapatid ko kaya mas napadali yung mga pagbalat namin ng papaya at saka pag-asikaso sa mga iba pang sangkap sa pagluto ng tinola. Pagkarating namin dito kanina, nasa 17 kilos lang na karning manok yung daladala namin pero dahil nasa 350 pala lahat yung mga nagsi-evacuate kasama na ang mga bata, sa tingin ko ay kulang yung karning manok kaya nagpabili pa ulit ako ng 5 kilo. Bali lahat-lahat yung karning manok ay nasa 22 kilos. Tapos sa papaya naman hindi ko alam kung ilang piraso basta medyo marami din dyan yung mga nabalatan namin. At habang nag-aasikaso nga kami dyan ng mga sangka para sa lulutuin, nakasalang na rin pala dyan yung talyasi na siyang paglulutuan naman mamaya ng bigas. Bumili rin pala ako ng 25 kilos na bigas kasi syempre hapunan to hindi naman pwede na ulam lang. Kailangan merong kanin. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga tumulong sa amin dito sa barangay, lalong-lalo na sa ninong ng kapatid ko na si Kuya Junjun na konsihal din dito sa barangay namin. Bukod rin pala sa papaya na ilalagay namin dito mamaya ay maglalagay na rin kami ng dahon ng malunggay na siyang kinuha namin kanina pagkaalis namin sa bahay. At nung okay na nga lahat ng sangkap, nagsimula na rin kaagad kami dyan sa paggisa at sa ricado pa nga lang ay para ng pang-ulam kasi medyo naparami yung mga nagayat namin kanina. Alauna namin sinalang kanina yung talyase na meron laman tubig at ngayon nga ay mag-aalas 3 na, ngayon palang kumukulo at ngayon pa nga lang din ilalagay yung bigas. Medyo may kahinaan kasi ang apoy nitong kabilang kalan kaya siguradong aabutin talaga to ng mga ilang oras pa ulit mamaya bago maluto at sana nga sabi namin dyan ay huwag mahilaw. Buti nga at meron pang dumating na isang kalan kaya naisa lang din kaagad namin itong iluluto na tinola. Mga 30 minutes din pala namin dyan na ginisa yung manok saka lang namin tinimplahan ng mga pampalasa na asin, paminta at saka nilagay na rin namin yung mga tanglad. At maya-maya nga lang din konti, naglagay na kami ng tubig at nung kumulo na, ay saka lang namin nilagay yung mga papaya. Nakapaglagay na rin pala kami dyan ng nor kanina at pagkatapos hinalo lang namin ng kaunti bago tinakpan at ang papalambutin naman ay yung papaya. Pagkalipas ng 15 minutes, nilagay na rin namin dyan yung sili at nung kulong-kulo na at malambot na yung papaya ay saka lang namin nilagay yung mga dahon ng malunggay. Yung mga binuhol na tanglad kanina ay nagkanda kalas-kalas na kaya ganyan na ang itsura. Tinikman na rin pala namin yan at okay naman na yung lasa niya kaya maya-maya lang din konti ay hinango na. Yung sinaing kanina sa talyase, na 4 na oras nang nakasalang hanggang ngayon hindi pa rin naluluto ng maayos. Yung talyase daw kasi ay bago lang kaya medyo mahirap pang lutuan. At pagkarating naman namin dito sa covered court, ayan nagsimula na rin kaagad kami sa pagsandok. Humingi na lang kami ng pasensya sa kanin kasi nga medyo hilaw. Pero bihira lang din naman sa kanila yung mga humingi ng kanin para ngayong hapunan kasi yung iba ay nakapagsaing na at meron nga rin silang lutuan dito sa loob. Bali 83 families pala lahat ang meron ngayon dito at 350 sila lahat. Tapos sa isang tent ay merong 3 pamilya o kaya naman 2 pamilya. Hindi na rin pala kami nagdala dyan ng mga paper plate, ng mga baso at saka ng mga kutsara kasi meron naman silang mga baon-baon dito. At nakakatuwa kasi yung niluto namin na ulam ay hindi kinulang at yung iba nga dyan iumulit pa. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!